Ito nga naman to. Gagawa pa nga pala ng dito. Dami. Di ko na kaya siya. Article 154, unlawful use of means, publication, and unlawful utterances. Okay, wait. Di ko na alam. Ayos mo na ang nanay, ha? Ito lang mula sa tatay mo. Napakabait mo, ha? Mahal ka ng nanay. I was born at Gonzaga, Cagayan, but I grew up here in Laguna. My mother is an Ilocano while my father is a Lagunense. At a very young age, my mother had to work abroad to sustain for our family. My father had to raise all three of us by himself. Almost half of my life, I grew up without my mother. Nasanay kami na ang tatay at ang lola namin na nag-aaruga sa amin at nagsisilbing ama at ina naming magkakapatid sa mahabang panahon. Proud ako sa sakripisyo ng tatay ko at ng aming mga lola sa pag-aalaga sa amin, ngunit hindi maiiwasan na maging sanhi ng panunukso at pambubuli ang pagtatrabaho ni mama sa ibang bansa. Magandang umaga, mga bata! Mga bata, may pagdiriwang tayo sa susunod na araw. Alam niyo ba kung ano ito? Sa susunod na araw ay pagdiriwang natin ang Mother's Day. Kaya naman, ang inyong assignment ay magdala ng picture o larawan ng inyong nanay. Okay ba? May mga tanong ba? Yes, Marco. Eh paano po sila shoot? Eh wala naman po nanay yan. By that time, nagloko talaga ako. I did not focus on my studies and mas nag-indulge ako sa barkada. There were times na magbibihis ako ng uniform pero hindi ako papasok at dediretso sa computer shop kasama ang tropa para magliwaliw. Kayo, mga friends, ang kayo. Dito muna kami. Sige, ingat niyo. O pre, saan naman tayo bukas? Meron daw special yung pinakanan din. Doon sa may gasolinahan, sa may Wawa. Maganda daw mga ano to, mga computer shop. Doon sa nadadaanan natin. Na gas sa linan, tama ba? Oo, doon. Sige, bukas doon tayo. Kaya lang free. Attend muna ako ng school. Sige pre, kilala kita. Mukhang Indian na, sa computer nito. Oo, free ako bahala ako pa. Basta, tayo mo ako doon. Sige pre, bukas na. O pre, bukas na. Sige pre, ako nga bahala. Kita-kits bukas. Hoy!
Kamusta ang pag-aaral mo? Balita ko, may kailangan kayong tapos yung subject nyo. Okay naman kami pa. Halika dito, maupo ka. Meron akong itatanong sa'yo. Gusto ko, sagutin mo ako ng totoo. Ano po yun, tay? Nasaan ka kanina? Sa school po. Sigurado ka? Huwag mo akong lokohin. Nasaan ka kanina? Sa school nga po, tay. Hindi kita pinalaki sinungaling! Galing ako kanina yung school mo! At binigay ng professor mo ang attendance mo! Tuwing unang klase ka lang pumapasok! Saan ka galing kanina? Sa... Sagot! Sa computeran po, tay! Kasama ko mga barkada ko. Rashid naman! Hindi ka na ba nakakawa sa nanay mo? Na nagpapakairam sa ibang bansa para lang may mapakain sa atin! Wala na kayong gagawin kundi mag-aaral! Maawa ka naman sa nanay mo! Sinabi ko sa professor mo na i-drop ka na sa klase. Tumawag ako sa mamang mo sa Cagayan. Mag-impake ka na at sumama ka na sa kanya. Pa naman! Wala silbi ang pagod namin ng nanay mo! Kung papakabalasubas ka lang dito sa Laguna, sumama ka sa lola mo at tulungan mo mag-asikaso ng bukid! Paya ako! Bago ka sana nagliwaliw kasama ang barkada mo, iniisip mo sana yung kahinatnan ng mga gagawin mo! Nung nalaman ng tatay ko na nagpabaya ako sa pag-aaral, he was so disappointed. Hindi niya ako iniimikan at naging cold ang treatment niya sa akin. Rodolfo! Rodolfo! Oh, Nay. Nasaan ang apo ko? Mamang. Diyos ko, ang apo ayan ko. ang apo mo magaling. Anong nangyari, Rodolfo? Nay, 3 buwan nang hindi pumapasok yan. Nakita ng tiyuhin yan na kasama ang barkada hindi pumapasok. Tsaka pinuntahan ko na rin yung school nan. Ang sabi sa akin ng professor na tuwing unang subject lang pumapasok. Totoo ba yun, anak? Sorry po, Totoo yun, ha? hindi ko na Naku, sinasabi ko sa'yo. Alam mo naman nagtatrabaho ang nanay mo sa ibang bansa. Dapat nag-aaral ka, Rashid. Sorry po, hindi na po maulit, mama. Nung nalaman din ni Mamang Luz ang nangyari, umuwi siya dito sa Laguna from Cagayan. All throughout the time, nag-iiyak siya. Ramdam ko yung kalungkutan dahil siguro sa kinahinatnan ng aking buhay at disappointed din siya sa ginawa ko. Hindi na yan mag-aaral. Isama niyo na yun sa Cagayan para tumulong sa pagsasaka doon. Ano sinasabi mong hindi na mag-aaral? Ako hindi papayag dyan. Eh, Nay, kung yan ipapabalikin mo sa kolehiyo, eh baka maulit ang yung kagaguhan nan. Hindi nga ako papayag sa sinasabi mo. Gusto mo mang matulad sa akin? Sa'yo, ang mga anak mo! Kung hindi nyo pag-aaralin ito, kami ang magpapaaral at sa Cagayan titira. Pero, Nay, Walang pero-pero. Isasama ko si Rashid sa Cagayan. Doon ko pag-aaralin. Kapag hindi nagtinod, tsaka nyo patigilin. Hayaan nyo magbungkal ng lupa itong batang to. Kayo kasi, mga wala kayong pagtsatsaga sa pag-aalaga ng anak. Shh! May tumahan ka naman. Naku. Hindi. Lakad na, dali. Mag-impake ka na, anak. Dali, maghaba pang biyahe natin. When Lola said that, it struck my heart so much. I have never felt such genuine and sincere words in my entire life. I felt her motherly love and I promised myself na hindi ko sasayangin ang kaisa-isang chance na binigay nila muli sa akin. Pinangako kong I would do well sa school to make her proud. And of course, para din muli kong maibalik yung tiwala ng mga magulang ko sa akin. I was able to gain it back, pero talagang it took time para mabawi ko yon. I have to prove to them I am worthy for that second chance. I took up Bachelor of Arts in Economics in Cagayan State University. Sumali ako sa mga student organizations and I actively participated in class. Mamang wanted me to be a lawyer,
nasabi niya sa akin na pag-aabogado ang pangarap ng lolo ko para sa kanyang sarili at gusto niyang ituloy ko iyon para kay lolo. Nagkaroon ako ng malaking motivation and interest about law. When I was in second year college, I decided that I will take up law and I wanted my lola to be there when I graduate. Minamahal kong Rashid, Apo, tumating na ang oras na natapos ko na ang buhay ko dito sa mundo. Kailangan ko nang harapin ng Diyos at tanggapin ang kapalarang ibinigay niya sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kahit anong mangyari, huwag mo akong intindihin. Magiging masaya ko sa paroroonan ko. Mag-focus ka dyan sa pag-aaral mo para makagraduate ka na. Proud na proud ang mamang sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga magulang mo. Mahalin mo pa silang lalo, kagaya ng pagmamahal nila sa iyo at sa mga kapatid mo. Huwag mo silang bigyan ng sakit ng ulo, bagkus gawin mo rin silang proud, katulad ko. Apo, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Mama. Lagi kang mag-iingat ha. Alam kong magiging magaling at mabuting abogado ka. Pasensya ka na ha. Dahil wala na ang mamang sa oras na makapagtapos ka. Pero alam mo to, Apo. Proud na proud ako sa iyo. Sa muli nating pagkikita, mahal na mahal ko kayo. Ma'am, tara tayo mag-lunch na. May dala kang pagkain? Naku, wala nga akong dala ngayon eh. Sige. Sa kantina na tayo kumain. Tapos, ayain mo na rin si Sir Rashid. Kasi mukhang busy na naman yun sa mga libro niya. Nako, sinabi mo pa. Sir Shid? Sir Rashid! Tara, kain na tayo. Masarap doon lang ngayon sa auntie. Sige. Lagi. Naku, sir. Oh. Mukhang subsub ko na naman sa pagbabasa ngayon ah. At kasi di ka muna mag-leave. Para makapag-focus ka dyan sa bar exam mo. Naku ma'am, mahirap. Wala nagsusustento sa pagre-review ko. Pati kung di ako kakaya, daddy, nga, wala pang giniling na aling nena. Basta sir, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nako, mahirap pa yung magkasakit. Kaya sumama ka na sa amin, mag-lunch na tayo. O, ano sir? Tara na. Tara na sir. Wait. May giniling sa kantin. Sige na nga. Pero pagkakain ko din mga ma'am sa canteen, pupunta din agad ako dito sa faculty kasi ayun naman, dami ko pang re-reviewin. Tapos may grade pa ako ipapasa. Wait lang. Sige, sir. Sige. Kunin ko lang one. Nasaan sa slide? Oo, may activity na ako. Ikaw ba? Hindi pa ako tapos doon. Nalagot ka. Sir! Uy, Good afternoon po. good evening. Good evening na po pala. Good evening po, sir. Pauwi na po. Hindi pa, may need pa akong sikasuhin dito. Teka, kayo, anong oras na? Ba't nandito pa kayo? Pauwi na nga po kami, sir. Yung activity, bukas Yes. ng deadline nun. Yes sir, Meron na tapos kayong gawa? na po. Tapos na po, ipapasok na lang. Sige. Mauna na po kami, sir. Okay, ingat kayo ha. Bye-bye po. Apo, sir. Bye po. Good evening, everyone. Let's not please stand here. Mr. Sangkot, stand up. In the case of Jimmy Choi versus Portugal Gates, what are the facts? The facts is... Look at me. Huwag ka tumingin sa baba. Nandiyan ba ako? Sorry. The facts. Ulitin ko ha. What are the facts? I'm sorry, ma'am. I'm not sure. You're not sure. Ganyan ba sasabihin mo sa kliyente
magsasabi siya sa korte? You're not sure? No, ma'am. Remain standing, pinapaupo ba kita? The court does not accept excuses. Ma'am, sorry po, hindi ko po alam. Ma'am, sorry po, hindi ko po sure. Kaya ako nga pinawin sa inyo yan, di ba? Para mag-aralan nyo. Yes, ma'am. Hindi ka sa akin. Alam mo, sa tingin ko, hindi ka pa bagay ng mga tuwan. Is that how you handle the case? No, ma'am. Listen. All of you! This course is not a joke! Hindi na kayo mga kolehiyo. Hindi na kayo high school. Seryosong bagay na to, ha? Hindi na rin kayo mga bata. Eh, paano pala kung yung kliyente nyo nakaharap sa death sentence? Mamamatay na. Hindi nyo pa alam yung kaso, hindi nyo pa naaral. Next na tatawagin ko, ha? Kailangan alam na yung sagot. My goodness. I'm so disappointed. Ikaw, tumayo ka lang dyan. Nagmakaawa bago binaril. Ganito ay sinalaysan ng isang testigo. Ang narinig niya sa 17 years old na si Kian de los Santos. Ilang segundo bago ito binaril ng mga pulis, Agosto noong isang taon. Kasama ng de los Santos sa madilim na bahagi ng Ano ba? Oh, kumain ka na doon. Naluto ko na ulam mo. Binabi ka na naman ng uwi. Pasensya na po tayo, ang dami lang ginawa sa school. Pati mamaya na po kakain, pagod po ako, pati bibis lang sa buhay. Hello? Napatawag ka. Huwag kang maingay. Yung anak mo, gabi-gabi na lang nauwi. Lagi na lang ganyan. Ako, Rodolfo. Mga may ginagawa rin ng mga masama ng anak mo. Tatakot ako. Depende pa naman kung patay mo ng awa. Kahit ako, natatakot. Baka mangyari yung tulad ng dati. Sabi mo, anak mo, ha? Baka kung saan na naman yung mapagpad. Gusto ko yung anak mo, kay naman. Nag-aalala kayo sa akin na. Huwag kayong mag-alala, wala po akong ginagawang masama. Ano ko ba sasabihin ko sa inyo? Kasi nga kaya late ako umuwi pa. Nasa law school po ako ngayon. Pinapursu ko po yung pag-abogado. Kaya wala po kayong kailangang alalahanin. Pero yun, huwag na po kayong mag-alala. Oh, di ba? Paano ka nag-aaral ulit? Eh, nakagraduate ka na. Tapos may trabaho ka na pati. Kasi kailangan nyo muna na makatapos ng isang course bago kayo makapag-aral. Eh, napasakto na yung klase namin sa pag-abogado ko is laging gabi. Kaya ayun, lagi na akong late. Kaya pasensya na po kung napag-alala ko kayo, pero I assure you po na wala po akong ginagawang masama. Huwag na po kayo mag-alala. Ibig sabihin ba nito ay magiging abogado ka? Tama po, Nay. Magiging abogado po yung anak nyo. Rodolfo! Yung anak mo hindi magiging abogado. Sige, anak. Mga kailangan mo ba ng allowance, pera, ba? Hindi na, Nay. Huwag na po, Nay. Kaya ko po sustentuhan sarili ko. Kaya ko po, Nay. Huwag kayo pong mag-alala sa akin. I was glad na approve sa parents kong pag-aabogado ko. I was able to regain their trust and their support. 6 months before the bar, inihanda ko na ang sarili ko. So kahit nagtuturo ako, every break time, nilalaan ko talaga ang oras ko para mag-review. Masasabi kong ginawa ko ang lahat. I took the bar prepared and confident. I know for myself that I did what is necessary. But you know, there's a saying na hindi porket hindi agad binigay ay hindi na para sa'yo. Baka kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon. God's perfect timing, ika nga. As soon as the pertinent data will be gathered by the researcher,
Data will be, can we sorry, post the, this will be the compliant, defense part sorted or out, kasi organized, the and results of the tabulated. bar are out and Data Mr. will Sangkon be is one of subjected to the examiners statistical po natin. treatment in Sure, order Nurse. to answer the question Sir. that... Yes, sir. I'm sorry to interrupt. The results of the bar are out. And I'll give you time to check it. Go ahead. Thank you, sir. So, kumusta? What are your results? Okay, it's good, sir. Wala po yung name ko sa list. So sorry, mister. Do you wanna get some pressure muna ba? I'll give you time na lang mamaya para i-continue yung defense mo. Okay lang po, sir. No worries po. I can manage and we can still continue the defense. Okay, don't worry. There are plenty of chances naman and you can take next year. Thank you, sir. Pre, ito na. Bubuksan ko na. Kinakabahan ako. Lord, kayo na po bahala. Pre, sayang! Sayang talaga, pre, sayang! Sayang, nainis ako. Sayang talaga. Tingnan mo. 74.6. 0.4 na lang, papasa na ako. Sayang nga, ang yan. Nahihinayan talaga Sayang ako, nga, pre. pare. Sayang talaga. Pero ito, pre. Buuna loob ko. Magte-take ulit ako ng bar exam na yan. At sinisigurado ko, papasa na ako dyan. Total, nandito na naman tayo. Mag-apply na tayo. Teka, pre. Ramen muna tayo, nagugutom ako. Talaga nangingayang ako. Ito na ulit pa. Oh, ganito na tayo. Basta kung anong maging resulta ng exam mo, ha? Walang magbabago. Anak pa rin kita. Opo. At mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Pero ito, pangako ko sa inyo, tay. Pangako ko, gagalingan ko talaga. Basta, nandito lang ako sa labas. Hanapin mo na lang ako pagkatapos mo ng exam. Kaya mo yan. Oo naman pa. Makahanap kita. Baka naman sa'yo mana to. Thank you ba? Love, di na ako mapaili. Hindi na talaga. Ano, love? Ayos na lang? May list na ng mga nakapasa sa bar. Hindi ko kaya tingnan. Tubig? Sige, ikaw na din tumingin. Ano yun? Ano? Nandito pa nga mo. Talaga? Tiga! Nasaan yung pangalan ko? Hindi ko makita. Saan ko na siya? Abogado! Guys! Abogado na ako! Abogado! Congrats! Abogado na! Hello, this is attorney Rashid Sangkon. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't